Amen. Tunay nga pong karapat-dapat ang ating Panginoon sa lahat ng papuri. At kaya ngayon, church, I encourage you to give all your praises and to give your life to Him as we sing this song. Ako'y iyong natagpuan sa gitna ng aking kasawian. Niligtas sa kamatayan, hinakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pinalaya ng iyong habag sa dilim at sa aking pagkabulag. Ngayon sa iyong biyaya at sa lalim ng pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Walang ibang kaligtasan sa lubos ang kagalingan. Jesus ako nabiyak sa dakila mong pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y laging sa'yo, laging sa'yo iaalay.
today, Lord God, na pinagtipon-tipon niyo po kami, Lord. Narito po kami, Lord, upang magpasalamat sa lahat-lahat, Lord, ng kabutihan na binigay niyo sa amin all throughout this year. And Lord, we are truly grateful of how you remain faithful to us, Lord. Hindi niyo kami iniwan at hindi niyo kami pinabayaan, Lord God. At araw-araw, Lord, naramdaman namin, Lord, na nandiyan kayo, Lord, through ups and downs. And we are so thankful for that. Thank you, Lord, kasi kasama ka po namin palagi, Lord. Never niyo pinaramdam, Lord, na mag-isa kami, Lord, because lagi niyo pinaparamdam, Lord, yung pag-ibig niyo sa amin, Lord. And that's why we're here, Lord, to also give back the love that you give us, Lord. Thank you, Lord, so much for your sacrifice, Lord. Wala kami dito, Lord, kung wala kayo, Lord. And so we are here, Lord, to also ask for your forgiveness, Lord. We're so sorry, Lord, sa mga kasalanan po namin, Lord. Sa isip, salita man, or sa gawa, Lord. You know our hearts, Lord. So we ask you to cleanse our hearts and our minds as we continue this service, Lord. Kayo po ang patuloy na tumabay sa bawat isa, Lord. Turuan niyo po kami ngayong araw, Lord. And may you be the center of this worship. Just name we pray. Amen. Good morning po sa ating lahat. So sa oras na ito mga kapatid ay sa ating pakikibahagi sa banal na dulang ay hingin natin ang presensya ng ating Panginoon. Magsisimula tayo sa paghahanda ng ating mga puso sa harap niya. Dahil ang Diyos ay banal, dapat nating gawing banal ang ating sarili sa pamamagitan ng pagkahayag ng ating mga kasalanan upang tayo ay kanyang patawarin. Dahil sinabi sa 1 John 1:9, ihahayag ninyo ang iyong makasalanan sa Diyos at ito ay kanyang patatawarin at lilinisin ang ating mga kasalanan. So, bago tayo magpatuloy ay tayo muna ay panalangin at hingin ng kapatawaran ng ating Panginoon. Walagin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muna sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat muli sapagkat nagkaroon muli kami, Panginoon, ng pagkakataon na makapagsamba at magpuri sa iyo sa umaling ito. Maraming salamat, Panginoon, higit sa lahat dahil sa iyong dakilang handog sa amin ang iyong anak, ang iyong buktong na anak na iniaalay ang kanyang buhay upang kami ay maligtas sa kapamagan. Panginoon, sa aming pagtanggap sa banal na hapunan na ito ay inihiling po namin, Panginoon, ang iyong kapatawaran sa aming kasalanan. Aming inihahayag, Panginoon, ang kasalanan ng bawat isa. Walang naglilihim sa iyo, Panginoon, walang kami nililingid na kasalanan. Alam mo ang mga nasa puso namin, Panginoon, at ito ay aming isinusuko sa iyo, Panginoon, at hingin ng iyong kapatawaran upang kami ay maging banal na kagaya mo. At sa oras na ito ay aming itinataas ang saro, ang tinapay na simbolo ng iyong katawan at dugo. Ang simbolo ng iyong katawan na nagtamo ng sugat at tindi ng pasakit, Panginoon. At ito ay napayubay doon sa krus. At ganun din ang iyong saro na aming tatanggapin. Nakatarawan ng iyong dugo na nabuhos upang kami ay malinis at naging kaaya-aya po sa inyo, Panginoon. At ito ang aming nihiling po sa inyo na kami ay iyong banalin upang kami ay kalulugan po sa iyo. Maraming salamat po sa biyaya at sa pagpapala po sa bawat isa. At ito ang aming hinihiling
mula sa pangalan ng aming Panginoong Yesus na aming dakilang pari, dakilang tagapagmagitan, dakilang tagapagligtas. Amen. So 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 27, ganito ang sinasabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Yesus nang galing siya ay pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol tayo sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay natin kayo ng tinapay. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo nagsisilong sa pagkalala sa akin. Sabay-sabay natin inumin ang saro. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay nito at inuman ninyo ang saro, ay ihayag ninyo ang pagkamatay ng ating Panginoon hanggang sa dumating siya. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng banal na salita. Magandang umaga po sa atin lahat. Praise God. God is good? All the time. All the time. God is good. Okay, praise God. Kamusta po ating celebration ng Pasko po? Yes. Amen. Marami po ba na po yan? Maraming nabusog. So, next year, balik tayo, exercise tayo. Okay. So, ngayon, darapon na po tayo sa ating pagbibigay po. Pero bago po tayo dumako sa pagbibigay, basahin ko lang po yung verse sa inyo sa Proverbs 25:28. Nakalagay po dito, ang taong walang kontrol sa sarili ay parang city na walang pader, madaling sakupin. Sa English po, sa NLT, a person without self-control is like a city with broken down walls. Now, ang pinupunta po natin dito, mahalaga po ang self-control. Paano natin dinidisiplina po yung ating sarili para ma-manage po natin ating mga earthly desires. Pag kasi meron po tayong self-control na ma-manage natin yung mga bagay-bagay sa buhay po natin, napaprioritize po natin anong mahalaga, anong dapat unahin, anong dapat isunod para maging maganda po ang pagkakasalaysay ng mga gagawin po natin. Kasi part po ng self-control is discipline. Pag may discipline po tayo, may kakayahan po tayong i-redirect ang mga resources po na binigay po sa atin ni Lord. Katulad ng time, talents, and treasures po. Kasi pag God-focused living po tayo, mapaprioritize po natin yung dapat po natin. Kasi meron po tayong apat na bagay na meron daw po tayo pag meron tayong self-control. Unang-una, we can resist materialism. We can say no to spending on personal wants, yung mga fleshly desires po. Tapos po, we can say yes to giving to our God. Ikalawa, we prioritize God. We are focused on eternal matters, not on temporal matters only po. Ikatlo, we are empowered by the Holy Spirit. Kasi on our own, mahirap po ang self-control. Pero pag meron tayong Holy Spirit sa buhay po natin, we can apply discipline and self-control po. And ikaapat, we actively participate po sa mga dapat na activities na karapat-dapat po. Patulad po ng pagpa-participate po natin dito sa church, pag-attend sa mga gatherings po natin, pag-participate po sa ministry, mga ganung bagay po. Kasi pag meron tayo self-control, maaari tayo makapag-budget. Alam natin ang dapat unahin, anong dapat bayaran, anong dapat pagbigyan po. At sa offering naman po, we can say to impulse buying po. Inuuna po natin ang pagbibigay sa church. At ikatlo, our time and talent are prioritized po. Nakapag-serve po tayo sa church. Now, what's my point? Self-control by the power of the Holy Spirit will enable us to prioritize the giving to our God. So this year, this coming year, 2026 po, i-align po natin ang ating priorities sa tama po. Let us apply self-control
with the guidance of the Holy Spirit sa pagbibigay po. Through this, sa budgeting po, malalaman po natin kung saan pumupunta po yung pera. So, pag inuna po natin ng Panginoon Diyos, lahat po yan masasalansan po sa tamang bagay po. Amen? Amen. So, let's pray po. Father God, in the name of Jesus, Lord God, we thank you, Lord God, for this wonderful opportunity na makapagbigay na naman po sa inyo. Lord, nawa po, through this Lord, na binasa po namin sa Proverbs 25, help us, Lord God, to have that self-control, Lord God, to know what is the priority in our lives, Lord God, which is you, ang Panginoon Diyos. Nawa po, tulungan niyo po kami as we go forward for this coming year, and we are thanking you, Lord God, for the year 2025. Thank you, Lord God, for this opportunity na makapagbigay. At this coming 2026, Lord God, help us, Lord God, to continue giving to you for the glory of your name at para po sa ikalalawin ng iyong salita. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Are you blessed this morning? Amen. Alam ko po, sabik na sabik po tayong makinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? So today I want to share with you the what we call Caleb Code. How to enter God's promised future. Ngayong araw po na ito, gusto kong buksan po natin yung Bible natin in Joshua chapter 14, verse 6 to 14. And allow me to read this sa English, and then later ay atin pong babasahin sa Tagalog, no? O sa wika po natin. Okay na po? Kung wala po kayong dalang Bible, I hope na meron po tayong copy dito sa screen na pwede po ninyong masubaybayan. Now the people of Judah approached Joshua at Gilgal, and Caleb son of Jephunneh, the Kenizzite, said to him, "You know what the Lord said to Moses, the man of God, at Kadesh Barnea, about you and me. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land. And I brought him back a report according to my convictions, but my fellow Israelites who went up with me made the heart of the people melt in fear. I, however, followed the Lord my God wholeheartedly. So on the day Moses swore to me, the land on which you feet have walked will be your inheritance, and that of your children forever, because you have followed the Lord my God wholeheartedly. Now then, just as the Lord promised, He has kept me alive for 45 years since the time He said this to Moses, while Israel moved about the wilderness. So here I am today, 85 years old. I'm still as strong today as the day Moses sent me out. I'm just vigorous to go out to battle now as I was then. Now give me the hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard then that the Anakites were there, and their cities were large and fortified. But the Lord help me. I will drive them out just as He said. Then Joshua blessed Caleb son of Jephunneh and gave him Hebron as his inheritance. So Hebron belonged to Caleb son of Jephunneh, the Kenizzite, ever since, because he followed the Lord, the God of Israel, wholeheartedly. Let's come to the Lord. Heavenly Father, gusto po namin makita yung pong pinangako mo sa amin, Panginoon. Yung future, yung maganda, Panginoon. Gusto po namin magkaroon ito ng katuparan. And this moment, O God, habang binabasa namin, Panginoon, ito pong mga talatang ito, there is a certain conviction sa aming puso na dapat naming makita, Panginoon, yung attitude na meron si Caleb na dapat magkaroon po kami. So this morning, O God, speak unto our hearts through this message, O God. At bigyan mo po kami ng isang maliwanag na mensahe para po makita namin, Panginoon, ano ba yung mga ugali na dapat naming taglayin, Panginoon, as your children, para po, Panginoon, mapossess namin yung future promise mo sa bawat isa sa amin.
Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga pangako na dapat naming angkinin in the name of Jesus. Let us all say, Amen. Have you experienced, mga kapatid, or have you ever wondered, bakit may mga Kristiyano na nakaka-experience ng breakthrough habang marami naman po yung stuck sa wilderness? Isa ka ba doon? Nagtataka ka, yung ibang mga mananampalataya, parang nagiging matagumpay sila sa kanilang paglakad bilang mananampalataya. Nagtataka ka bakit may breakthrough sa kanilang family, may breakthrough sa kanilang business, may breakthrough sa kanilang relationship, may breakthrough sa kanilang buhay. Habang ikaw, tingin mo parang wala. But you are calling on the same God. You are claiming the same promises. And you have given the same opportunities. The question is, bakit pareho kayo ng Diyos, pareho ng pangako, pareho ng opportunity, pero bakit siya may breakthrough? Bakit ikaw para magtatapos na yata itong taon na to, walang breakthrough na nangyayari sa buhay mo? Bakit kaya? Pareho kayo ng Diyos, pareho kayo ng pangako na nababasa sa banal na kasulatan, pareho ng opportunities na binibigyan ng Lord, pero ibang resulta sa buhay mo. Why? Bakit? That's a big question, mga kapatid. Why? Pare-pareho tayong mananampalataya dito. Every Sunday sumasamba sa Diyos, every Sunday nagpupuri, every Sunday or Wednesday nag-aaral ng Biblia, every day nagpe-pray. Pero bakit yung iba may breakthrough? Lord, bakit ganon? Have you ever asked that question? Lord, bakit sila may breakthrough? Bakit ako wala? Ba't ganito pa rin ako? I feel stuck. Kung ano nangyari sa akin noong 2024, but until now, 2025 na, matatapos na, I feel stuck. Parang ganito pa rin yung kalagayan ko. Why? Because God's promise requires a certain posture or an attitude. An attitude na kay Caleb mo or kay Caleb mo makikita. Caleb was 85 years old. Nabasa po natin kanina. He was already 85 years old but still standing. Still believing. Still claiming the promise of God that he received 45 years earlier. 85 years old na siya, nakatindig pa rin, naniniwala pa rin, kiniklaim pa rin niya yung promise ng Panginoon. That was already 45 years ago, mga kapatid. While others died in doubt, Caleb entered the promised land. While others retreated in fear, Caleb advanced in faith. While others forgot, Caleb remembered. This is what we call Caleb code. This is the attitude that God blesses. This is the posture that unlocks your promised land, mga kapatid. Ang question is this: what kind of attitude brings you into God's promised future? Ano ba yung attitude na yun? Meron si Caleb na dapat meron tayo. 4 attitude that you need to possess, that I need to possess, para makarating po tayo doon sa future promise ni God. 1 is a remembering attitude. A remembering attitude. Ang tao po makakalimutin. Totoo po yun. Pero sana ang Kristiyano hindi. Ang anak ng Diyos hindi dapat makakalimutin sa mga pangako ng Panginoon. Going back in verse 6 to 7 and 10, sabi rito, lumapit noon kay Josue sa Gilgal ang ilan sa lipi ni Juda. Isa sa kanila si Caleb na anak ni Jephunneh na mula sa angkan ng Zenizeo. Sinabi nito kay Josue, alam mo ang sinabi ni Yahweh kay Moses na kanyang lingkod tungkol sa ating dalawa nang tayo'y nasa Kades Barnea. 40 taon pa lamang ako noon. Imagine ninyo po 40 years sabi niya. Back then, 40 years old ako. And then sabi niya, sinugo niya tayo buhat sa Kades Barnea upang lihim na manmanan ang lupaing ito. At iniulat ko sa kanya ang buong katotohanan. 45 taon na ang lumipas
Buhat ng sabihin ito ni Yahweh kay Moses, nooy naglalakbay pa tayo sa disyerto o ang bayan ng Israel, iningatan ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon. 85 taon na ako ngayon. Caleb remembered. 45 years na ang lumipas, pero sabi na, naaalala ko pa noon. Caleb remembered when God spoke, what God promised, and who made the promise. Naalala niya po, ang Diyos ay nagsalita, ang Diyos ay nangako, ang Diyos ay gumawa ng pangako, at ano yung pinangako ng Diyos? Kahit tumanda na ho siya, kahit po matanda na siya, very clear pa rin sa isip at puso niya kung kailan, ano, at kanino nangako ang Diyos. Sabi po niya, nung 40 years old ako, ito ang sabi ni Yahweh. Bakit mahalaga po ang maalala ang promise ni God? Why? Because memory fuels movement. Kaya maraming mga church ang hindi umuusad kasi nakalimutan nila yung promise ni Lord sa church. Anong promise ni Lord sa church? And the gates of hell shall not prevail against it. Pero ang tingin po natin, walang nangyayari. Parang ang tingin po natin, hindi nag-move ang church. And the same thing sa individual na buhay. Ano ang promise ng Lord sa'yo? Kapag inuna mo siya, ang sabi niya, then lahat ng kailangan mo, ipagkakaloob ko sa iyo. Pero gaano karami po sa atin ang nakakalimot sa promise na yon, na inuuna po natin yung sarili natin. Itong taong 2025, alin ang mas marami mong inuna? Inuna mo ba ang sa Diyos o sa sarili mo? Kasi kung mas inuna mo ang sa sarili mo, nakalimutan mo yung promise ni Lord. And you will ask before the end of this year, Lord, bakit ganito ang buhay ko? Parang tulad pa rin ng 2024. Because you forgot the promise of God. Ilan po sa atin yung nakalimot na sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Ang pakiramdam natin, nakalimutan tayo ng Diyos. Ang pakiramdam po natin, pinabayaan tayo ng Diyos. Si Caleb hindi. Sabi niya, 40 years ago, naaalala ko kung sino ang nangako, kung anong pinangako, saan nangako, kanino nangako. Naaalala ko ang pangako ng Diyos. You know, when you remember God's promises, you keep moving toward them. Kapag naaalala mo yung pangako ng Diyos, you keep on, nagpapatuloy ka. Gaano karaming mga Kristiyano ang tumanggap at hindi na nagpatuloy kasi nakalimutan po nila yung promise ng Lord. Anong promise ng Lord? For those who will receive Him, they will have an eternal life. Ang tao masyadong focus sa material na bagay. Tama po? Tama? Masyado tayong focus sa mga maiipon natin sa mundong ito. Lahat ng yan, maiipon mo rito, magagamit mo rito, pero hindi mo madadala doon. Wala ka madadala doon, wala. And so kung ang focus mo ay puro dito, puro dito, puro dito, wala kang kayamanan doon. Ang tanong ko, anong kayamanan mo pagdating mo sa langit? Bakit maraming mga Kristiyano hindi nagpapatuloy sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, sa kanilang pagsamba, sa kanilang pagiging Kristiyano? Because ang focus nila dito, nakalimutan nila yung promise ng Lord. Anong promise ng Lord? Eternal life. Oh, you will live with me forever. Bakit nakalimutan nyo? Kasi na-focus na dito. Remember mga kapatid, when you remember God's promises, you keep moving toward them. Magpapatuloy ka. Ang isang mananampalataya, magtutuloy-tuloy kasi nakikita niya, hindi ako taga rito, taga langit ako, and God promised me eternal life. God promised me eternal home. Amen? So hindi ako taga rito. Kung ano ang dumating sa akin dito, salamat. Kung ano man ang aking harapin sa mundong ito, salamat. Pero ang focus ko ay doon. Kasi isang araw iiwan ko ang mundong ito. You know, the moment you forget, you stop pursuing. The moment you forget, you stop believing. The moment you forget, you stop advancing. Ang taong may spiritual amnesia, para po siyang driver na wala pong Waze o wala pong Google Map. Maliligaw kahit malapit lang ang destination. Huwag kayong magkaroon
magkaroon ng spiritual amnesia. Wag! Pastor, paano po hindi makakalimutan? Well, write God's promises every day. We have this Bible reading. Ano ang promise ng Diyos sa araw na ito sa iyo? Ito ang problema. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo alam kung ang promise ni Lord. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo alam kung ano ang dapat mong i-claim sa araw na yon. Hindi mo alam kung anong promise ni God for you on that day. Why? Because nakalimutan po nating basahin ang Biblia. You start reading and writing the Word of God. Start writing the promises of God at i-claim mo yung promise na yon. Kung hindi man ngayong 2025, baka sa 2026, yung promise ni God darating sa'yo. Hallelujah! Amen! Darating yun! You just need to claim it and be excited with it. You just need to remember, have an attitude of remembering the promises of God. Write down God's promises. Pray for God's promises, mga kapatid. Ito po ang tanong ko, kayo po ba nagpe-pray about God's promises? Nananalangin ba kayo, Lord, sabi mo, pinangako mo sa akin yung ganito. Alam mo yun, parang kausap mo yung tatay mo, tay, di ba nangako ka sa akin? Sabi mo, ngayong Pasko, bibigyan mo akong turutot, di ba? Di ba, tay, Pasko na. O, hindi ka na nga, bibili tayo. Alam mo yun, yung pang andun yung excitement mo, andun yung pagkiklaim mo, naaalala mo, and you keep on remembering your father. Tatay, Pasko na, kailangan ko lang ng patulog. Di ba? Bibila mo ako. Alam nyo, the same attitude we need to have. We need to pray before God at sabihin natin, Lord, di ba pinangako mo? Sabi mo, hindi mo ako hahayaan. Di mo ako pababayaan. Lord, di ba sabi mo, sasamahan mo ako? Lord, di ba sabi mo, ikaw magpo-provide ng lahat ng pangangailangan ko? Lord, I want it. Gusto ko po yung pangako mo na yan. Tanong ko po, pinipray niyo ba yung mga pangako ni Lord? Sometimes we just keep on asking God, but never remember His promises. We just keep on asking, Lord, pahingin ito, pahingin ng ganyan. Pinangako na nga ng Diyos, hingin mo pa. Ang kailangan mo ngayon, ano po? Akinin, pasalamatan. At sabi mo, Lord, kailan ito darating? Lord, kailan ko po ito makiklaim? And speak of God's promises. Do you speak of God's promises in your life? Yung bang naikukwento mo yung pangako ng Diyos? Yung bang pagkakausap mo yung asawa mo, anak mo, nasasabi mo, alam mo, ito yung promise ni God. Ito yung pangako ng Lord sa atin. Naikukwento mo sa kamag-anak mo, naku, grabe ang pangako ng Lord. Alam mo, ngayon, dumating itong 2025 na ito. Ito ang promise ni God. Isang reason kung bakit hindi tayo makamove, hindi tayo makaalis, we feel stuck, is because wala tayong attitude of remembering. Kapatid, don't forget what God has not forgotten. Huwag mong kalilimutan yung hindi nakakalimutan ng Panginoon. Ang punto ko, huwag mong kalimutan yung mga pangako ng Diyos kasi hindi po yan nakakalimutan ng Panginoon. Ikaw lang nakakalimot. So, sa isang anak ng Diyos, hindi ka dapat makakalimutin. Pangalawa po, a fearless attitude. A fearless attitude. Tingnan mo yung verse 8. Chapter 14, verse 8. Kahit na ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin, buong katapatan pa rin akong sumunod kay Yahweh na ating Diyos. Ilang spies po yung pinadala? 12. Ilan po yung naghatid na tinatawag po nating takot? Tinakot ng 10 spies ang buong Israel. Pero si Caleb, hindi natinag. Hindi dahil wala po siyang nakitang giants. Nung pumunta ho sila bilang mga spies, mga tiktik doon sa Promised Land, nakita ho nila, pare-pareho mo sila. He saw the same giants. Kung ano po yung nakita ng 10, yun din po yung nakita niya at saka ni Joshua. The same giants. Pareho ng kondisyon. Pareho po ng sitwasyon ang nakita nila. But Caleb has a different conclusion. Yung iba ang sabi nila, ako, para lang tayo mga tipaklong doon. Ang lalaki nila. Nakakatakot. Tinakot po nila ang buong bayan ng Israel. Nakalimutan po nila ang Diyos. Pero si Caleb, andun yung kanyang tapang. Hindi duwag. Ano yung mga katabi mo? Duwag ka ba?
May tapang! May tapang po siya. Bakit siya meron tapang? Because of faith. Meron siyang pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, kapag meron kang pananampalataya, faith does not deny reality. It declares God's authority over reality. Kapag meron kang pananampalataya, hindi nito itinatatwa yung realidad. Pero, dinideklara nito yung kapangyarihan ng Diyos doon sa realidad na hinaharap mo. Bibigyan kita ng sample. Walang-wala kang pera. That's reality. Amen? Reality yun. Magbabagong taon, walang-wala ho akong pera, Pastor. Reality yun. But by faith, you know that God's authority is over that reality. At sinasabi ko po ito, walang-wala po akong pera, Pastor. Pero alam ko, merong Diyos. At ang Diyos ang bahala sa pangangailangan ko. That's faith! Katulad po ni David. Do you remember David? In 1 Samuel chapter 17, verse 45. Ano sabi ni David? You come to me with sword and spear. Pero ito sabi niya, reality yun. But I come to you in the name of God, in the name of Yahweh. Ano sinasabi po niya? Ang realidad na andyan, meron kang espada, meron kang spear. Ako, maliit lang, ito lang kalagayan ko. Pero sabi niya, I come to you in the name of Yahweh. Meaning, fear looks at the size of the giant, while faith looks at the size of God. Pag may takot ka, ang nakikita mo ay yung mga higante. Yung higanteng problema, higanteng kawalan, higanteng pagkakasakit, yung higanteng, sabi nga, mga pagsubok. Pero kapag meron kang pananampalataya, ang pananampalataya ay tumitingin sa Diyos na higit na malaki kesa sa mga problema ang pinagdadaanan natin. Amen? Ang tanong ko po ito, meron ka bang ganong pananampalataya? Ano ba ang meron ka? Takot? Papasok ang 2026. Ang meron ka ba? Fear or faith? Ano ang meron ka? Don't let fear vote on your 2026. On your future. Don't let people's negativity infect your faith. Alam niyo kung minsan, yung mga comment ng mga tao, yan ang malakas maka-negative eh. Totoo mo yan. Gagawin natin, ay hindi natin kaya yan. Mahirap yan. Kayo po ba may kasamang ganun? Tatawid pa lang kayo, hindi na agad kaya. Ha? Eh pagka po ganun ang kasama po natin, nai-infect po tayo. Magtataka ho kayo ha? Halimbawa nagkaroon kayo ng pag-meeting o pagpupulong. 90%, sabihin po natin doon, 99% agree. Meron lang isang negative. Pero yung isang negative ang lakas maka-influensya. Pag isa doon umayaw, di natuloy. Huwag na tayong tumuloy, bakit? Ayaw niyan eh. Eh samantalang ilang kayo na umayon? 99%! Meron lang isang negative. Pero isang negative na yun, lakas makahawa. Kaya kayo, huwag kayo nakikinig sa mga negative people. Huwag, sabi mo sa katabi mo, huwag kapatid. Because it will infect your faith. Sisirain nito yung pananampalataya. Lalagyan ka nito ng takot. Alam niyo, paghaharap ka ngayon 2026, harap ka sa buhay, itong 2026, humarap ka na may pananampalataya at may tapang. Sabi mo sa katabi mo, tapangan mo kapatid. Yes! Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi pwedeng tutuwag-tuwag ka. Hindi pwede. Bakit? Dahil ang buhay ay punong-puno ng giants. Itong 2026, at kung mapapansin po ninyo, ang mundo ay palala ng palala ng palala. Ang kasalanan ng tao ay palala ng palala ng palala. Nakita po ba ninyo? Ang sitwasyon ng Pilipinas ay hindi pabago ng pabago, kundi palala ng palala ng palala. Ngayon, kung duwag ka, makakalimutan mo ang Diyos ay higit na malaki kesa sa mga lumalalang problema ng mundo.
And so the Lord is telling us, huwag mong hayaan na yung mga negative situations na yan ang magdikta sa iyo. Huwag mong hayaan na yung takot mo ang maglagay sa iyo doon sa future. Hindi dapat ganon. Dapat araw-araw sabihin mo, I will not fear because God is here. I will not fear because God is with me. I will not fear because kasama ko ang Diyos at hindi niya ako pababayaan. Amen po ba? Sino po dito ang naniniwalang kasama niya ang Diyos? Praise God. Harapin natin ang 2026 na may pananampalataya dahil kasama po natin siya. Give God a big applause this morning. Come on. And third, a positive declaration attitude. Tignan po ninyo yung pong Joshua chapter 14 verse 9. Sabi po dyan, kaya't ipinangako sa akin noon ni Moses na dahil sa aking buong katapatan sa pagsunod kay Yahweh, magiging bahagi ko at ng aking angkan ang lupang matapakan ng aking mga paa. Wow! Ang ganda naman po ng declaration niya. Sabi niya, ang pangako ng Diyos sa akin, eto kung anong tapakan ko, akin yun. Yun ang pangako ng Diyos. Amen po ba? Kayo po ba, may ganun po ba kayong attitude? Bawat tapakan ko, ay, di akin to, kanya yata to. Ganun po ba? Ganun po ba ang claim natin? Ha? Hindi po Si Caleb, napaka-positive ng kanyang attitude. There is what we call a positive declaration. Hindi po siya negative. Hindi po siya Hindi po. Caleb's mindset ay ito. Kung ano ang matapakan ko, akin yan. Wow! Di ba? Hindi po siya nakapokus sa giants. Hindi. Hindi po siya nakapokus sa walls. Meaning sa mga hadlang. Hindi po siya nakapokus doon. Hindi po siya nakapokus sa problem. Nakapokus po siya sa promise. Anong promise? Kung anong matapakan mo, iyo yan. Tayo po itong year 2025. Ano po ang focus natin? Ano ang karaniwang declaration ng bibig natin? Pag ang declaration ng bibig mo ay ito, ay wala talaga mangyayari sa buhay namin. O ikaw na pala nagsabi niyon kaya pala itong 2025, walang nangyari sa buhay mo. O kaya sinasabi mo, wala, hindi na talaga ako magbabago. O ikaw nagsabi niyan. Ikaw nagsabi niyan. Di ba? Yung pa naman sinasabi po natin, may power po yan. Every word of declaration, it has a power. Kaya ingat kayo sa sinasabi ng labi nyo. Halimbawa, sinabi mo sa asawa mo, ganyan ka na talaga palalaka, hindi ka na talaga magbabago. Ikaw nagsabi niyan. Ngayon, yung asawa mo, sasabihin niya, ganon. O sige, patutunayan mo. Ikaw kasi ang nagsabi niya. Ilan po sa atin dito yun, nag-declare na wala siyang pera? Ayaw mo umamin Nung minsan kinuutangan kayo, sabi niyo wala kayong pera Ikaw ang nag-declare. And therefore, matatapos ang taon, kapos ka pa din. Lagi mo kasi sinasabi, wala akong pera, kapos na kapos ako. Ikaw ang nagsasabi niyan Di ba? Yan ang yung declaration. Hindi katulad po ni Caleb. Anong sabi ni Caleb? Kung anong tapakan ko, akin yun. Bakit? Kasi si Lord ang nangako noon. So ang tanong ko po, ikaw, ano bang kiniklaim mong promise from God? Ang kiniklaim mo bang promise ay yung, alam ko Lord, sabi mo, hindi mo ako pababayaan. And therefore, alam ko, ikaw magbibigay sa akin ngayong araw na to. Amen po ba? Hindi yung, wala akong pera ngayon. Tsaka yung mga declaration na, parang magkakasakit ako. Ay, magkakasakit ka talaga! Wala ka bang sakit, pero sinasabi mo na parang magkakasakit ka. Sino mo dito ang gusto magkasakit? Yun yung mga may sakit ang gusto gumaling. Tapos ikaw naman na magaling, pag inaaya ka ng Bible study, parang masakit kasi ako, lumod ako makakasama. Hello? Sis, meron tayong Bible study. O kaya, Brad, meron tayong pagtitiban. Marami kasi akong nararamdaman sa katawan ko. My toes, my knees, my shoulder, my head. Ano ba naman yan? Lahat na sumakit. Pero pagka walang aya ng Bible study, walang aya ng prayer meeting, maayos naman. Nakakapamalengke. Nakakapag-Robinsons. Nakakapag-mall.
Pag nakita mo sa mall, kapatid, hindi ka nakadala. Kasi po nakaraan, medyo sakit ang ulo. Buti po ngayon, okay na. Aba, pagkapapunta sa mall mo, okay. Pagkapapunta sa church, maraming masakit. Ikaw ang nagdideclare. Tapos magtataka ka, bakit ganyan pa rin ang kalagayan mo? It's because wala kang positive declaration sa buhay mo. Dapat ang dinideclare natin sa buhay po natin, positibo. One time nga po, may nagsabi Sister Echa yata yun, mayaman ang pastor namin. Ang sabi ko, Amen! Amen! Di ba? Bakit? Sa Diyos po tayo nagtitiwala. Di ba? Huwag po natin sabihin na, mahirap lang kasi ako, walang-wala akong ganito. Yung mga declaration na, para akong magkakasakit. Yung mga declaration na, alam mo, feeling ko, aatakihin ako. Aba! Mag-ingat-ingat ho kayo sa mga ganyang declaration. Declare positive, mga kapatid, sa buhay mo. Positive in a sense na yun ay galing sa pangako ng Diyos. Sabi ng Panginoon, hindi niya ako pababayaan. And I claim it! Hindi ako pababayaan ng Lord. Tignan niyo naman, mga kapatid, matatapos ng taon, kailan kayo nagutom? Nagtabaan nga tayo eh. Di ba? Marami sa atin may pagsubok, pero ito ang tanong, kailan ka pinabayaan ng Diyos? Hindi ba? Hindi ba may mga blessing na dumating sa iyo, hindi mo inaasahan? May nagpadala ng pera sa iyo, hindi mo inaasahan? Ako po sa totoo lang, share ko lang po sa inyo, may nag-send po sa akin na hindi ko po inaasahan. Never in my mind na magbibigay siya ng honorarium o love gift. Hindi ko po inaasahan. Why? Because naniniwala po ako na pag sinabi ng Diyos na hindi kita kababayaan, totoo po yun. Sino po rito may mga utang? Huwag nyo na itaas yung kamay. Wala pa naman ako sinasama ng itaas yung kamay. Yung kayo naman talaga. Excited talaga kayo, ha? Excited kayo. O, nalaman tuloy namin. Huwag kayo mag-alala, pati naman ako mayroon. Lahat po tayo meron. Ito ang tanong, anong declaration mo? Ang declaration mo ba, ay, hindi na ako makakaahon dito. Ay, ikaw na nagsabi niyan! Hindi ikaw na talaga nagsabi niyan, pero alam mo, pag ang lagi mong sinasabi, isang araw, lalaya na ako sa utang na ito, makakatulog na ako ng masarap. Alam mo kasi pag may utang ka, ewan ko lang po sa inyo, kung sino po yung may utang ang sarapan ng tulog. Buyon, pastor. Ha? Buyon. Naku po. Sa totoo lang po, pagka may utang ka, nag-iisip ka talaga eh. Paano kaya masesettle to? Paano may sesettle yan? Magtiwala ka sa Diyos. Huwag mo lagi sinasabi na, hindi na yata ako makakaahon dito. Mga kapatid, i-claim po natin yung pangako ng Diyos. Hindi ka nga niya iiwan, hindi ka pababayaan. So kahit na meron kang mga utang na pinagdadaanan ngayon, angkinin mo na next year, tutulungan ako ng Panginoon. Itong mga utang na ito, isa-isa ko itong mababayaran. Amen? Amen? Hindi yung, naku, 2026, hindi na naman ako makakabayan. Naku, pagka ganyan ang mga declaration mo, kalimutan mo na yun. Di ba? Bakit? Napapahama ka sa mga ganong declaration. Di ba? Si Caleb po, hindi siya nakafocus sa giants, hindi siya nakafocus sa walls, hindi siya nakafocus sa problem. Again, nakafocus siya sa promise. When others saw defeat, Caleb saw destiny. Ang nakikita nung 10 na matatalo dyan, tayo, ako, para lang tayo mga langga, para tayong tipaklo. Pero iba po ang tingin ni Caleb. Nakita niya po yung destiny ng mga Israelita. And God loved that. Because negative people never enter positive promises. Negative people never enter positive promises. Kaya kung ngayon negative ka, hindi ka papasok sa positive promise ng 2026. Kaya ngayon pa lang, bago matapos ang taong ito, then possess a positive declaration in your life. The two faith-filled men, Caleb and Joshua, both of them entered the land.
Bakit? Because they have a positive declaration. They saw their destiny, not the obstacle. Tandaan niyo po ito. What you magnify becomes your master. What you magnify becomes your master. So kung anong tinitignan mo, minamagnify mo, yun ang magdidikta sa iyo. The 10 spies died in doubt, according to Numbers chapter 14, verse 36 to 37, because they magnify the giants. If you magnify the problem, you shrink in faith. But if you magnify God, you shrink the problem. So, ito tanong ko, sino po ang magnify sa buhay natin? Yung problema o ang Diyos? So, pag may problema po kayo, every time na meron tayong hinaharap na pagsubok, magnify the Lord! And the problem will shrink. Lumiliit po siya. What you magnify becomes your master. So speak in faith, not in fear, mga kapatid. Declare God's promise, not the people's opinion. Yung mga opinion ng tao po yung nagsabi niyan eh. Halimbawa po, ay, hindi ka nagagaling. Sabi ng doktor, hindi ka nagagaling. Eh kung yun ang pangahawakan mo, baka nga. Sabi ng kaibigan mo, ay nako, sa ganyang ginagawa mo, hindi ka magkakapera. Baka nga. Kasi yun ang pinapakinggan mo eh. Pero pakinggan mo ang Diyos. May sakit ka, God is our healer. Kung loloobin ng Diyos, siya magpapagaling. Yun ang dinideclare. Diba? Nanghihina ka, ang Diyos ang aking kalakasan. Lalakas ka. Bakit po? Kasi yun ang iyong pinaniniwalaan. Hindi ka nakikinig sa people's opinion. Anyway, opinion lang ng tao yan, hindi ang Diyos. So pag Diyos ang nagsasabi, yun ang iyong panghawakan. Chose hope over hopelessness. Pagkapakiramdam mo, parang wala ng pag-asa. Naku, huwag mong panghawakan yun. Ang panghawakan mo sa Panginoon, laging may pag-asa. Sa Panginoon, laging may pag-asa. Yun lagi ang panghawakan mo. At titiyakin ko sa iyo, sasaya ang buhay mo. Sino ba dito ang gusto na masayang buhay? Kahit may problema. Amen mo ba? Alam mo, sasaya ang buhay mo pag may pag-asa. Paano ka magkakaroon? Kung sino ang minamagnify mo, yun ang master mo. So kung minamagnify mo problema, kawalan, negative, ayun ang lalaki. So lalamunin ka niyan. Isang araw, hindi na makita sa iyo kagalakan. Bakit? Nilamon ka na ng negativity. Pero alam niyo po, kapag ang Diyos ang minamagnify po natin, magugulat ka na lang. May mga surprises si Lord na hindi mo akalain. May mga tao si Lord na gagamitin na hindi mo akalain. May mga sitwasyon na gagamitin si Lord at hindi mo akalain. Bakit? Simply because nagtiwala ka kay Lord. That's it. Nagtiwala ka kay Lord. At si Lord na ang bahalang gumawa at kumilos sa mga bagay niya. Lastly, this is the last. A conqueror attitude. Tignan niyo po yung verse 11 to 14. Ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko mula nang ako'y isinuko ni Moises upang siyasatin ang lupain ito. Kaya ko pang makipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho. Ilang taon na po siya rito? 85. Sabi po niya sa 12, kaya ibigay mo sa akin ang kabulurang ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin na mga higante ang nakatira doon at matitibay ang pader ng naglalakihan nilang lungsod. Ngunit, sa tulong ni Yahweh, ganda naman ito, mga kapatid. Ang sarap po nitong ganito eh. Yung bang, alam mo, kumbaga kung kausap mo si Joshua, alam mo, Joshua, walang-wala akong pera, walang-wala akong ganito, ang daming pagsubok, mayroon may ganito, may sakit, nagkasabay-sabay na ganito. Pero, ang sarap ng ganito declaration eh.
Yung nagkukwento ka sa kaibigan mo ng mga nakikita mong sitwasyon, pero meron kang bigla kang kakambyo at sasabihin mo, pero sa tulong ni Yahweh. Wow! Alam mo sabi niya rito? Naandoon yung mga higanteng nakatira. Naandoon matitibay ang pader. Naglalakihan ng lungsod, sabi po niya. Pero ito sabi po ni Caleb, ngunit sa tulong ni Yahweh. Hindi po niya sinabi, malakas ako magaling ako Hindi po siya nagtiwala sa sariling galing, sariling diskarte. No! Sabi niya, ngunit sa tulong ni Yahweh, ay palalayasin ko sila sa lupaing iyon, gaya na ipinangako niya. Binasbasan nga ni Josue si Caleb na anak ni Jephunneh at ibinigay sa kanya ang Hebron. Ang lupain ng Hebron ay nanatili hanggang ngayon sa angkan ni Caleb na anak ni Jephunneh na isang siniseo sapagkat buong katapatan niyang sinunod o buong katapatan siyang sumunod kay Yahweh ang Diyos ng Israel. At the age 85, tignan nyo, hindi siya nanghina, hindi siya nag-retire, hindi siya umatras. Kung kailan tumanda, lalong tumakang. Grabe to. Sa atin, kung minsan, kung kailan tumanda sa pananampalataya, doon naging tamad. Ay, dapat hindi gano'n. Sa katabi mo, sabihin mo, mahiya ka kayo. Diba? Yung kung kailan ka tumanda, tumagal sa church, saka ka pa nawala, kayo po ba naka-encounter na ng gano'n? Kung kailan ka tumanda sa pananampalataya, saka nawala? Meron ba kayong mga gano'ng na-encounter? Di ba nakakalungkot po yun? Si Caleb, hindi. Kung kailan tumanda, hindi nag-retire, hindi umatras, lalong tumapang. Dapat gano'n po ang isang mananampalataya. Mas tumatanda, mas sumisipag. Hindi yung lagi nilang may dahilan. Lagi na lang tayo kung meron po tayong naiisip na katwiran kung bakit hindi tayo makakapaglingkod. Hindi! Hindi dapat gano'n. Dapat habang tumatanda, lalong sumisipag, lalong tumatatag, lalong lumalalim sa Panginoon, lalong nagiging aktibo sa gawain ng Panginoon. Pagka tumatanda, dapat lalong nagiging masigasig. Bakit? Konti na lang Konti na lang. Ano sabi ng Bible? Abutin ka ng 70 at kung malakas-lakas, abutin ka ng 80. Paano si nanay inabot 85? Bonus yun. Hanggang 100 nga ang usapan namin, nanay. Huwag kakalimutan, 100. Gawa ng government, bawal manghina. Sino mo dito ang gusto mabuhay hanggang 100? Parang ayaw niyo magtaas. Bahala kayo ha. 20. Sino mo rito gusto mabuhay hanggang 100? Wala talaga. Mga kapatid, masarap pong mabuhay na umidad ka, pero tumatag ka. Umidad ka, pero tumapang ka. Take note. He is very ready. Si Caleb, he is very ready to fight against the giants because he knows that God is with him. Kahit alam po niyang may giants, he is very much willing to conquer the land na ipinangako ng Diyos. And yes, mga kapatid, he won. Nanalo po siya because he has a conqueror mindset. Gustong-gusto niyang makuha yung promise ng Lord. Kaya walang makapigil sa kanya. Kahit pa yung mga wall o kahit pa yung mga giants sa naroon, hindi napigilan yung pag-claim niya ng promise ni God. Sana ganun din po tayo. Sabi niya, give me that mountain. May giants? Walang problema. May walls? Walang problema. Laban tayo. Basta kasama natin si Yahweh. Kaya to. May giants ngayon 2026? Meron kayo nakikita mga walls ngayon 2026? Laban tayo. Kaya. Bakit? Kasama natin si Yahweh. Kasama natin ang ating Diyos. So kahit ano mga pagsubok at walls na nakandyan, kaya natin ito. Remember, a diamond is formed under pressure. Caleb was formed in the wilderness so he could conquer the mountain. So stop shrinking back, mga kapatid. Step forward. Stop doubting and start fighting, mga kapatid. And stop quitting. Keep conquering. Huwag na huwag kayong susuko. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Mas tumatanda ka,
mas maging masipag ka. Faith that refuses to quit is faith that enters God's promises. Remember mga kapatid, the Caleb code. If you want to enter your promised future, remember the Caleb code. If you want to see God's breakthrough in your life this coming 2026, if you want to experience your inheritance, kung gusto mong maranasan yung pangako ng Diyos, don't forget the Caleb code. Imitate Caleb's attitude. For attitude, a remembering attitude, a fearless attitude, a positive declaration attitude, and a conqueror attitude. This is how you and I should walk this coming 2026. This is how you walk into God's promised future. This is how you unlock your destiny. This is the Caleb code, mga kapatid. So call unto the Lord and always say, Lord, give me Caleb's heart. Sabi mo kay Lord, Lord, renew my faith. Sabi mo kay Lord, Lord, strengthen my spirit and let me enter your promise this 2026. Shall we all stand and let's have a word of prayer. Tumayo tayo. Manalangin tayo sa Diyos. Lord God, salamat sa napakagandang halimbawa ni Caleb, Panginoon. Nawa taglayin namin ito sa aming puso, Panginoon. Lord, bigyan po kami, Panginoon, ng isang puso na inaalala, Panginoon, at hindi nalilimutan ang iyong mga pangako. Bigyan po kami, Panginoon, ng tapang, buong pananampalataya na nagtitiwala sa kapangyarihan mo. Magkaroon kami, Panginoon, sa bituina ng positive declaration ng iyong mga pangako, ng iyong mga salita, Panginoon. Every day sa buhay po namin, basahin namin ang iyong mga salita at i-claim namin, Panginoon, ang iyong mga pangako buhat sa iyong banal na kasulatan. And Lord, bigyan po kami ng conquering attitude, Panginoon, na magpapatuloy kami sa buhay na ito. Magpapatuloy kami sa paglilingkod habang tumatanda, lalo kaming tumatapang, habang tumatanda, lalo kaming tumatatag, habang tumatanda, lalo kaming sumisipag. Dahil meron kayong pangako sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na ito na tinuro mo sa amin. I-bless mo ang COC San Pedro. Maging mapagpatuloy kami, Panginoon, at tignan namin yung iyong future promise para sa Church of Christ San Pedro ng buong pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. We magnify you, God. Ikaw lamang at wala nang iba. In the name of Jesus, lahat ng anak ng Diyos, magsabi tayo na Amen. Amen. And amen. Come on! Laksan po natin yung palakpak natin sa Panginoon. Hallelujah. Di kaya
Muli po tayo ay manalangin. Ama namin Diyos, Diyos na lubang kapangyarihan sa lahat. Muli po sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat tunay nga na napakabuti mo sapagkat muli kami ay nakapag-awit ng mga awit, mga handog na mga langit upang ikaw ay handugan na kung paano sapagkat ikaw ang nagmamahal sa amin. Salamat Ama sa umagang ito sa mensahe na aming napakinggan. Tunay nga na ito'y naging silbing kalakasan sa aming mga puso upang kami ay patuloy na maglingkod at sumampalataya sa iyong dakilang pangalan, Ama. Salamat, Ama, sapagkat sa taong ito, 2025, ay hindi nyo kami iniwan. Lagi nyo kami sinasamahan. Sa lahat ng mga pagsubok, Ama, napakabuti mo. Lagi nyo binigay sa amin ang katagumpayan, ang kapayamaan sa aming puso't isipan, sapagkat ikaw ang aming Panginoon Diyos na nagmamahal sa amin, ay hindi nyo kami iniwan, Ama. Napakabuti nyo, Ama. 2025, ang aming katawan lupa, malalakas. At ito'y lubusan po namin pinagpapasalamat. Ang pangangailangan namin, Ama, sa lahat ng oras, mula sa pagkagising sa umaga, hindi nyo kami pinagpagkukulang. Napakabuti nyo, Ama. Ngayong 2026, papasok ang 2026 naman. Wala kaming katiyakan sa aming buhay. Wala kaming katiyakan sa aming patutunguhan. Maging sa aming mga pangarap ay wala pong kaming katiyakan. Ang katiyakan namin, Ama, sa 2026, ang pangako mo na hindi nyo kami iiwan. Ang pangako nyo na lagi nyo kami sasamahan. Ang pangako nyo, Ama, na sa lahat ng mga pagsubok, ikaw ang bibigay sa amin ng katagumpayan. Kaya aming lalapit sa iyo sa umagang ito. Na saan man kami pupunta, lagi niyo po kaming gabayan sapagkat kami ay madalas naliligaw. Subalit po ikaw ang aming kasama. Laging ang direksyon ng aming patutunguhan ay laging natatama. Sa oras na ito, aming lalapit sa iyo, Ama. Ang bawat isa sa amin sa paglisa namin sa bahay, sambahan at sa aming pag-iwa-iwalay. Patuloy niyo po kami palakasin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu upang ang lahat ng aming desisyon sa aming buhay ay ayon sa iyong kalooban. Amin din po lalapit sa iyo sa umagang ito sa pagpasok ng 2026 ang mga nanungkulan sa gobyerno, Ama. Bigyan niyo po sila ng puso malinis, may takot sa Diyos upang ang kanilang lahat ng desisyon ay ayon sa iyong kalooban at ito naman ay maging kalooban mo na ito'y maging maayos ang paglilingkod sa bayan. Maging ang Ama sa tahanan, Ama, na kung paano bigyan niyo rin po sila ng pusong may takot sa Diyos na patuloy na maglingkod at patuloy na gumawa ng kabutihan ayon sa iyong kalooban. Maging ang ina ng tahanan, Ama, patuloy niyo rin po sila bigyan ng kalakasan upang magampanan po nila ang kanilang tungkulin sa kanilang pamilya. Maging ang mga anak, Ama, lahat ng mga anak mong narito, aming lalapit sa iyo, Ama. Huwag niyo po silang papayaan at nawa ang kanilang desisyon sa buhay ay pawang kalooban mo, Ama. Upang ang bansang ito, upang ang San Pedro ito ay magkaroon ng kapayapaan ayon sa iyong kalooban. Ang lahat ng ito ay aming pinapasalamat, dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Itaas po natin ang ating mga kamay. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon, ay sumasa Kanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at kapangyarihan sa kauna-unahang panahon, ngayon at magpakailanman. Amen.